Mga kababayan, di ba? Nakita nyo ba? Napanood nyo ba itong si Robin Padilla na baka pwede namang i-level up ang kanyang mga tanong o kung hindi naman niya kayang i-level up ang katalinuhan. Mga kababayan, itong nangyaring ito kahapon sa Senado, imagine natin na nagtatanong ka, you are asking an auditor about terrorism. Para po nagtanong ka sa isang doktor kung pasado ba ang structural design ng isang gusali o kaya nagpa-opera ka na ba sa isang civil engineer. Mga kababayan, sa kanya pong mandato, no, at espesyalisasyon ay meron ang bawat propesyon. Kaya, ito pong nangyaring ito, sa harap po mismo ni COA State Auditor, ang inaasahan sanang sagot ay tungkol sa resibo, vouchers, accounting records, at paggamit ng pondo ng bayan. Hindi po counter-terrorism o military operations. Isa po itong konstitusyonal na proseso, ang atin pong impeachment trial, kung saan ang pangunahing tanong ay napakasimple. Nasaan ang mga dokumento? Nasaan ang accounting o kwentadang pera na ginasta? At nasaan ang pananagutan sa pera ng mamamayan? At nakakatawa pa, kinakailangan pang lekturan ng resource person ang basic concept ng auditing na ginagawa ng COA ay evaluation. Hindi po yan investigation. At kapag ang witness na ang nagtuturo sa isang senator judge ng mga fundamentals ng kanyang mga tinatalakay, talagang kita natin ang kaseryosohan ng problema sa kalidad o magiging kalidad ng deliberations at paghahanap ng katotohanan at mga dokumento. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo, saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok? Saan po, Your Honor? Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot? Katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig kong sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yung conclusion. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun. Final? Final? Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Based on the AOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definisyon niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Mga kababayan, hindi dapat kasikatan ang daan para maging mahusay kang mambabatas o senator judge. Ang Senado ay hindi yan para sa bara-barang trabaho. Ang impeachment ay hindi naman yan parang naandyan ka para basahin kung ano ang sinulat ng inyong mga trabahante dyan sa Senado. Ang mga senador ay inaasahang magbasa ng mga dokumento, umunawa ng batas, at magtanong ng may laman.
hindi yung nagmamagaling kahit wala namang galing. Magsilbi sana itong aral, mga kababayan, sa mga botante ngayong 2028. Ito pong katulad nila Robin Padilla, ni Aimee Marcos. Ang balota po ay hindi para sa mga sikat na mga artista o mga lumang pangalan at may pera. Hindi din dapat nahahalal ang mga taong walang alam. Ang eleksyon po ay paraan ng mamamayan upang pumili ng mga lider na may kakayahang gumawa ng batas, magsuri ng pambansang budget, managot sa sambayanan, at hindi humihimod ng puwit sa kanilang mga among politiko. Ang basehan po ng isang leader ay hindi po yan sa napakaraming palakpak, mga followers sa social media. Ang basehan ay kung kaya ba niyang gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala ng taong bayan ng may sapat na kaalaman, kahandaan, at integridad. Dahil mga kababayan, kapag mali ang tanong ng Senator Judge, hindi lang oras ang nasasayang dyan sa hearing, pati tiwala nating mga mamamayan at sa mismong institusyon ay nasasayang din. Kaya mga kababayan, tandaan natin, pumili naman tayo ng may galing at talino. Hindi yung mga artistang iniluluklok natin sa Senado. Diyan tayo mas lalong na malulugmok kapag pinagboboto natin itong mga senador, itong mga mambabatas na mga artistang wala namang alam.